paano tayo magtatagumpay mula sa depression? Paano tayo makakapag-press on to avoid or to cure, overcome depression? Gamitin po natin yung acrostic natin na press on. Yan. Lumaban. Letter P, number 1. Isa, dalawa, tatlo. Ito po ang number 1 na sagot sa mga nade-depress. Disiplina. Disiplina! Ang hirap niyan! Okay. Para hindi ma-depress, kailangan magkaroon ng disiplina. Pag nade-depress, para makalagpas doon, kailangan din ng disiplina. Unang disiplina po. Okay, pakibasa po ng mga inaamin, struggle ko to. Isa, dalawa, tatlo. Physical discipline. Sorry na, mama. Sorry na po sa mga tito ko. Yan, lagi ko nasasabihan dito. Pero totoo po, ang sakit, ang pagpapabaya sa kalusugan, nakakapag-contribute sa depression. Yan po. Kaya nga po sabi ng mga eksperto, bago ka magpa-check up sa psychiatry, sa psychology, sa doktor, tignan mo muna yung lifestyle mo bago ka uminom ng gamot. Kasi baka naman, pangit ng kinakain mo, hindi healthy. Hindi ka naman natutulog, lagi ka nagpupuyat, hindi ka nag-exercise. Aray ko, aray. Nade-depress na po ako. So, yun. Diba? So, ganon. Kaya po ang sabi, magkaroon ka ng muna ng disiplina na alagaan yung katawan mong pisikal. Maging malusog. Biblical po yan. Sabi sa 3 John 1:2, sabi po, idinadalangin kong ikay nasa, putol pala, sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog na katawan. Tulad ng iyong buhay spiritual. So, hindi lang po spiritual life ang inaalagaan, pati yung katawan din. Di ba po? Tingnan niyo po si Elijah. Sabi natin kanina, sabi niya gusto niya nang mamatay. Ano po ang sagot sa kanya ng anghel? Sabi ba, manalangin ka, mag-ayuno ka, sumamba ka sa Panginoon. Ano pong sagot sa kanya ng anghel sa 1 Kings 19? Sabi niya, matulog ka. Tulog siya. Pagkagising niya, sabi ng anghel, kumain ka. Nagbigay ng tinapay, ng tubig, kumain siya, pinatulog uli siya. Pagkatas ginising siya ng anghel, kain ka na uli. Kain uli siya, tulog. Pagkatas no, nalakas na siya, nakapaglakbay ng 40 days. Di ba po? Minsan ganun po. Yun, may mga sakit ng ulo, init ng ulo, sakit ng puso. Ikain lang natin ng ikain. Alam na, magyayayaan. Sino po dito ang init na ulo pag gutom? Di ba? Sino po dito, katulad ko, nag-monster mode kapag kapuyat, stress. Yan. Pag yung ganyang pagod po daw ng katawan, naipon, mas vulnerable po sa depression. Kaya pakisabi po sa sarili, alagaan mo ang katawan mo. Sige, sabihin niyo po sa sarili niyo po. Ako din, alagaan mo ako. Katawan. Hirap. Kaya nga po disiplina eh. Uutusan ang sarili na alagaan ang sarili. Okay? Kasi hindi naman po lahat may nag-aalaga sa kanila, di ba po? Okay. Next po natin. Ito po napaka-powerful po nito. Ito po yung highlight ng mga disiplina. Isa, dalawa, tatlo. Disiplina sa pag-iisip. Sa thought life. Tandaan po ang depression, sakit sa isip, di ba po? So para po maiwasan yun, alagaan ang isip. Tama po? Para po maggamot iyon, magtuunan ng pansin ng isip. Tandaan nyo, ang ganda ng quote po, no? Sikat na quote po ito eh. Sabi po dito, all battles are first won or lost. Saan daw po? Yung unang mga laban ng tao na ipapanalo niya o na itatalo niya dito. Tama? Halimbawa na lang po pumasok sa isip mo, ang pangit mo. Tapos, maglalaban ang utak mo, pangit ako. Pangit ako. Okay? Pag wala akong disiplina, i-overthink ko yun. Pag harap ako sa mga tao, ayoko po, pangit kasi ako eh. Hindi, pangit ako eh. Insecure na. Hanggang sa nakumpara na ang sarili sa iba. In-overthink na, tsak, na-depressed. Di ba po? Halimbawa, ako po yung isa sa mga trauma ko. Kaya po takot-takot nagang kumakanta sa unahan. Nung bata po ako, ay nagsumbong, di naman. Kumanta po ako, tapos una kong kanta sa unahan nung bata ako, may nagsabi sa akin, alam mo, sintunado ka. Oy, sige, pinagtatawanan niyo po ako, pero sa iba po talaga nakakatrauma yung gano'n. Tinatawanan niyo ako. Na-trauma kaya ako noon. Alam niyo po, dahil doon hanggang ngayon, every time kakanta po ako sa unahan, yun po yung naririnig ko. May trauma gano'n. Ang babaw po noon, pero naapektuhan ako. Kaya po ilang taon ako hindi kumanta, isa po yun sa mga dahilan. Kasi hindi ko po nakayanan yung laban sa isip. Yun lang po ang issue ko ha. Grabe na sabi. Yung iba po sinasabi ng magulang, wala kang kwenta, anong karapatan mo? Ba't ka nandiyan dyan? Tapos i-reject ng magulang. Grabe yung trauma, di ba po? Kaya po, yung battle,
kadalasan nananalo o napapatalo natin sa isip natin kung ano yung papayagan nating pumasok at magstay at ano yung hindi. Kaya nga po dalawang way po. Una, guard your mind. Guard our minds. Bantayan ang isip. Parang sa mga establishments, napapansin nyo po, ang laki-laki po ng mall, ang laki-laki ng building, pero saan lang po naglalagay kadalasan ng security guard? Sa entrance, sa mga pintuan. Tama? Kasi naiintindihan natin na ang pinakamahalagang bantayan, yung pasukan. Tama? Dahil may makapasok lang na isang may dalang baril, magkakapatayan na po sa loob. Tama po? Parang isip po yan. Kailangan bantayan yung papasok sa isip kasi baka isang maling kaisipan lang ang nilagay sa isip, hindi ka niya mahal, hindi ka na mahal ng Diyos. Pinapasok, inalagaan, sinira na yung lahat ng mga positive thoughts sa isip at paniniwala. Inapektuhan ng damdamin, pati pagsasalita, pati yung mga pasya na depressed. Kaya kailangan guard our minds. Ganon din po, bukod doon, filter our thoughts. Ayan. Alam niyo po yung filter, parang ganito po. Yan. Sige pa, dear. Chuck, sige pa. Sige pa. Ano pong ginagawa ng filter? Nag-filter. Oh, grabe. Oh. Nagsasala. Oh, tinagalog lang. Ang filter po, di ba? Dadaanin sa isa, pero sasalain yung pangit sa maganda, yung marumi sa malinis. Inaalis ang mga dumi. Yung mga excesses. Tama po. Dapat po, ito ay payo rin po sa lahat ng nade-depress. Clinically naman ganun din po. Pinapayo na bantayan ng isip. I-filter mo yung thoughts mo. Ihiwalay mo yung mga thoughts na hindi makakabuti sa'yo. Pag alam mo yan, ikakalungkot mo, ikakalugmok mo, ikaka-discourage mo, ikakagalit mo, ikakatakot mo, ikakaduda mo, filter it out. Alisin sa isip. Huwag nang payagang pumasok. Kapag yan kasi nungalingan yan tukol sa Diyos, nagkakos na sa'yo ng pagdududa, ng struggle, i-filter na yan. Sabi po ng iba, pag daw na-diagnose ka ng depression, clinically, kontrolado ka na ng isip mo. Hindi po totoo yun. Hindi po tayo alipin ng isip natin, alipin po tayo ng Diyos. Kung kayang magpagaling ng Diyos ng katawan, bakit hindi ang isip? Tama po, amen. Bumubuhay nga siya ng patay, di ba po? Si Jesus Christ yun, the same yesterday, today, and forever. Siya pa rin yun. Kaya niya magpagaling ng isip. Ang kailangan lang po, tutulungan natin yung sarili natin. Kasi isip natin to, hindi naman to isip ng iba. O ako na mag-isip for you. Wala naman pong ganun, di ba? Ako na mag-filter for you. Syempre, isip ko po to. Sagot ko to. So, ganun din po, sagot po natin ang isip natin. Pero mapanatag po tayo kasi tayo naman po ay binigyan na ng Panginoon ng spirito ng maayos na pag-iisip. Okay? Sabi po sa 2 Timothy 1, pakibasa naman po, ng mga babae, 1, 2, 3. Yun. So, binigyan po tayo ng supernatural power ni Lord para magkaroon ng maayos na pag-iisip. Minsan, feeling lang po natin, hindi natin ma-feel. Pero kailangan lang po natin disiplinahin ang ating mga isip. Gamit din po ang power ng Diyos. Isa po ito sa mga, hindi ko makakalimutang Bible verse na pinakabisa sa akin ni Papa, ni Pastor Joe, noong mga time na nagbabattle po ako sa mga negative thoughts. Sabi niya, sabi po sa 2 Corinthians, pakibasa po ng mga lalaki, 1, 2, 3. Yun. Sabi po dyan, gapiin daw po lahat na magiging cause para po labanan ng kaalaman ng Diyos. Bihagin daw yung mga kaisipan na magdudulot ng pagsuway natin sa Diyos. Iyon po ay pagpapasya. Kapag may pumasok po sa isip natin na alam natin hindi yan galing kay Lord kasi nagkakos yan ng negative, bihagin po natin yan, alisin po natin yan. Dahil kapag nagstay po yan sa isip natin, yayakapin po yan ng puso natin, magiging laman ng salita natin, magtatakda ng mga desisyon natin at kilos natin. So ingatan po natin ang ating pong isip. Tandaan po, huwag nating bibigyan ng pagkakataon ang dyablo na kumilos sa ating isip. Lakto na tayo, dear. Halimbawa po nito, illustration, yung barko po, yung bangka. Di ba po ang laki-laki ng dagat, pero hindi lumulubog yung barko at bangka. Kailan po siya lumulubog? Pag pinasok ng tubig. Tama po. Parang isip po natin yan. Kahit ang dami-daming parang dagat ng problema at mga pagsubok, kapag hindi tayo nagpapasok sa isip natin ng laban sa Diyos, any thoughts na hindi kalooban ng Diyos, hindi tayo lulubog.
Pero once may pumasok na dyan, pinapasok na natin ang mga negative thoughts. Yun na, pwede na po tayong lumubog. Next po natin. Kaya ko, bilisan natin. Okay. Next po natin, spiritual discipline. Siyempre, hindi po ito pwedeng iwasan. Kailangan din po ingatan ng spiritual life, ang relationship kay Lord. Okay, ito nakapit na po tayo. Okay. Next po natin. Tandaan po natin. Sige dear, laktawan na natin. Sige. Proverbs 17:22. Sabi po doon, ang broken spirit dries up the bones. O, di ba? Pag yung spirito natin na binigay ng Diyos sa atin ay broken, maapektuhan niya ng ating sistema. Sabi po sa Proverbs 18:14, kapag ka daw wasak ang spirito mo, ang faith mo, ang relationship mo kay Lord, sino makakatagal? Kaya kailangan pong alagaan. Kasama po doon, syempre, ito po, hindi ko na isa-insin yung mga Bible verse ha, pero alam niyo na po ito. Pakibasa po, 1, 2, 3. Prayer, worship, fast. Makapangyarihan po yan. Word of God. Alam niyo po ba, magbibigay lang po ako ng ilang mga pag-aaral, scientific studies na nagpapatunay na ang Word of God and prayer pwedeng makatulong sa depression. Okay? Sabi po dito, sa pag-aaral po sa Therapy for Christians, sabi po dito, na-conclude po nila na yung brain daw po natin, yan, may tatlong bahagi ng brain na nagiging pinagagalingan ng depression. Pero sa pag-aaral po nila, na-notice nila na kapag nagbabasa ka ng Bible regularly, nakapag-produce daw po ng high amount of dopamine yung utak natin. At yun daw po ang nagiging dahilan para mas mag-focus tayo sa mga positive na bagay at mas ma-motivate tayo. Kakabasa ng Bible, no? Next po natin, sabi po ng Center for Bible Engagement, yung nagbabasa daw po ng Bible na at least 4 times a week, 4 times a week, ay 30% less likely to struggle with loneliness. Mas hindi malulungkot yung mga nagbabasa ng Bible. Sabi po dito ng Christians Today, sabi po sa kanilang pag-aaral, yun daw pong mga pag-aralan nilang may trauma, sabi po dito, napatunayan nila na kapag nagbabasa ng Bible, nababawasan daw po yung depression, anxiety, at galit. Sa prayer naman po, natuwa ako dito sa isang pag-aaral po, pinost sa American Journal of Epidemiology. Sabi po nila, natagpuan daw po nila yung connection ng prayer sa greater mental health, better emotional processing. Sabi po dito, natagpuan daw po nila ng Frontiers in Psychology noong 2021 na ang 10 minuto ng pananalangin ay kayang magbawas ng stress at depression. 10 minuto lang po kada araw. Sabi niyo ba, 1 minuto nga lang. Ano yung prayer? Ay, sana ganun na po. Okay. Next po natin, no? Sabi po dito sa Depression Research and Treatment, yung regular church attendance daw po and prayer lessen symptoms of depression. Di ba po? At huling-huli po, sabi sa National Library of Medicine, nakita daw po nila, may tinest po silang mga depressed. Tapos ang ginawa nila, tinatawag na prayer intervention. 6 times a week, pinapag-pray nila yung tao. And after 1 year, nakita nila na wala yung depression ng tao. Kaya nga nirekomenda po nila, kapag daw po kahit yung mga medical practitioners, ipag-pray nyo yung kina-counsel ninyo. Dahil nakakatulong daw po ang panalangin. Diba? Next po natin, spiritual discipline. Kaya natin ito. Repentance, syempre, paghingi po ng tawad. Si David, na-depress siya kasi may hindi siya inaming kasalanan. Pero sabi po sa Word of God, sa awit 32:5, nung inamin niya yung kasalanan niya, pinatawad siya, gumaling siya. Pagiging grateful o mapagpasalamat. Tandaan po natin, ang depression, inaagaw niya sa atin yung mga positive. Kaya minsan nakakalimutan na po natin yung mga bagay na dapat ipagpasalamat. Kasi nakafocus na lang po tayo sa negative. So disiplinahin po natin ang sarili natin, araw-araw humanap na at least isang dahilan para magpasalamat sa Panginoon. Para matrain po natin yung spirit natin na maging grateful kahit yung isip at damdamin natin ay hindi okay. Next po natin, faith. Yung mga depressed, please, disiplinahin po natin sarili natin, magtiwala pa rin, gagaling tayo. Yung may mga mahal sa buhay pong depressed, sinusukuan na yung iba eh. Ito na naman para talagang balutong anak ko. Yan na naman yan, sinusupong na naman yan. Mga ganon. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Exercise po natin yung faith, pagagaling niya ng Panginoon. Hope and positive words. Next po natin,
Sige, laktaw na tayo, dear. Di ba? Sabi po ni Pastor Vlad Savchuk, para daw po makalaya tayo sa depression, sagot ng Diyos yung deliverance, pero sagot ng tao ang disiplina. Si Lord, sagot niya yung kalayaan, pero sagot ng tao, disiplinahin yung sarili niya para manatili siyang malaya. Nagigets niyo po yung pagkakaiba nun? Pinalaya ako ng Diyos, dapat mabuhay ako ng may disiplina para hindi na ako makulong uli. Disiplina. Tingnan niyo po tong video na to. Tuwan-tuwa po ako dito. Natatawa ako pero parang ganito po tayo minsan, ano? Oh, tingnan niyo po. Oh, naipit, nagsa-struggle. Oh, inabot ng Lord, di ba? Ayan, hinila, hinatak ng Diyos. Oh, nakalaya, pero tiyang-tiyang na masyal-masyal, enjoy buhay, ayan. Toink. Di ba parang ganyan po tayo? O aminin po, natawa-tawa talaga ako dito, pero na-realize ko, ay parang ako. Di ba? Disiplina po. Disiplina. Di ba po? Tinutulungan tayo ng Diyos. O di ba, hindi niyo na po ako tinignan. Disiplinahin niyo po yung sarili niyo. Ako naman po yung pakinggan. Di ba? Pero doon po natin makikita yung power of discipline. Next po natin, secular help. Okay lang pong humingi ng tulong sa doktor. Hindi po yun kasalanan. Hindi po yun mali. Kung kaya naman po, kapag may nireseta sa ating gamot, okay lang po. Hindi po ibig sabihin ng baliw tayo. Ibig sabihin lang po nun may basic wisdom tayo, practical tayo. Tandaan po natin, every good gift, James po sabi sa James, every good gift comes from the Lord. Kung pinatalino ng Diyos ang mga nag-aaral, ang mga eksperto, at nakaimbento ng mga gamot, bakit hindi po natin siya ituring bilang regalo ng Diyos? So kung kaya naman po, sige magpatingin po, okay lang po yon. Kapag may kakilala po tayo nalaman natin ng gano'n, huwag po natin sabihin, ay baliw, ay hindi Kristiyano, ay hina ng faith. Hindi po. Wisdom din po yon. Okay lang humingi ng tulong. Next po natin. Okay, sige lang dear. Support system, naku, ito napakahalaga. Support system. Totoo po yan. Sabi po ng American Psychological Association, kapag may maayos ang support system, may mga taong sumusuporta sa'yo, mas magtatagumpay ka sa depression. And biblical po yan. Sabi po sa Ecclesiastes 4, di ba? Mapalad yung may kasama. Pag siya ay nadapa, may mag-aahon sa kanya. Ito po, nananawagan po ako, una sa mga magulang, na maging support system po kayo ng inyong mga anak. Bata pa lang po sila. Tulungan niyo po silang lumaki nang hindi nagkakaroon ng mga trauma, ng mga masasakit na karanasan. Nagiging dahilan para paglaki nila, ma-depress sila. Sa mga magulang po, na may mga anak, na may mga depression, huwag niyo po silang susukuan. Naiintindihan po natin na yung mga magulang may mga pinagdadaanan din. Kaya ang rasyonal ng mga magulang, ako nga may problema eh. Pero tandaan niyo po, kayo po ang binigay ng Diyos para alagaan po ang mga anak ninyo. Kayo po ang gabay po nila. Utos po sa amin, i-honor kayo, pero utos po sa inyo ng Diyos, nagabayan po kami. Kaya sa mga magulang, kayo po ang unang support system ng inyong mga anak. Kapag naintindihan niyo po ni anak niyo po nakakaramdam ng lungkot, huwag niyo po sabihin na arte mo naman, okay lang yan. Nasa isip mo lang yan. Alam mo, kain mo lang yan. Kapag nakikita po natin anak natin kailangan na ng tulong, hindi na normal yung cause sa kanya ng kanyang kalungkutan. Huwag po natin sabihin na, anak, intindihin mo na lang. Ganyan talaga ang buhay. Ay, ganyan na talaga. Hindi na magbabago yan. Mga magulang, kayo pong unang magligtas sa anak ninyo mula sa depression. Huwag niyo pong susukuan. Kasi yung mga tao pong depressed, sinusukuan na ang sarili nila. Kailangan po nila ng taong hindi susuko sa kanila. At kayo po yung araw-araw nilang kasama sa bahay. Sa mga anak, alagaan din po natin ang mga magulang natin dahil yan nade-depress din. Maging sensitive din tayo sa kanila. Huwag tayo maging cause ng kanilang depression. Church, tayo rin po. Totoo po yung sabi ng isa ko nating kasama na may depression. Tinanong niya po ako, ate, anong maitutulong ng church sa mga tulad namin na may sakit sa pag-iisip? Napaisip po ako. And then I realized sa church hindi masyadong pinag-uusapan ang depression. Yung ibang, kahit sa Kristiyano, marinig mo yung sabi, nababalo na naman si ganito, si ganyan. Negatibo ang pagtingin sa depression. Church, tayo po ay church ng Panginoon. Si Jesus Christ po, namatay din siya para sa mga nade-depress. Siya po ang manggagamot. At para matulungan po natin ang isa't isa, maging support system din po tayo ng mga kasama nating nade-depress. Huwag po tayo maging cause para lalo silang ma-depress. Ipanalangin natin sila, pakinggan natin sila, i-encourage natin sila. Tayo po ay support system ng isa't isa. Hindi niyo po alam yung katabi niyo, nag-struggle yan para pumunta dito kasi may depression. Hindi po natin alam.
So bilang church, maging support system po tayo ng isa't isa, nakikiusap po tayo. Sa may mga aral po at karanasan sa pagka-counsel, i-offer niyo po yung sarili niyo mag-counsel. Sa may mga maitutulong po sa isa't isa, tumulong po tayo sa isa't isa. Let us be the support system everyone needs po. R, renewed purpose outside ourselves. Sa mga nade-depress, sagot daw po, humanap ka ng purpose na hindi lang nakafocus sa'yo. Kasi pag lagi ka nakafocus sa sarili mo, lulubog ka talaga. Pero napatunayan po, no, wala na po ng mga sa psychiatry po, para daw mo overcome ang depression, tumulong ka sa iba. At mas marirealize mo minsan, mas mapalad ka pa sa iba. Mas malakas ka sa iba. Mararamdaman mo, ay, may bibigay pa pala ako, may purpose pa pala ako. Next po natin, letter O, opportunities for blessing. Sorry po, minsan lang po ako mag-preach. Next life na po uli, kaya po, sorry po, nag-overtime ako. Okay. Next po natin, O, 1, 2, 3. Ayan. Kapag po tayo nade-depress, hanapin po natin yung opportunity pa rin na ma-bless. Kapag yung anak po natin, mahal natin sa buhay na de-depress, tulungan natin siyang makita yung blessing sa gitna ng depression. Dahil meron po yan. Roma 8:28 talented ang Diyos. Yung pangit, kaya niyang pagandahin para sa atin. Naranasan niyo na po ba yun? Yung akala niyo, minsan pinapabayaan ka ng Lord, pero ginagawa niya palang exciting yung kanyang pagliligtas sa atin. Ang Diyos po, napakagaling yan. Kahit yung pinaka-painful events and stories, pwede niyang i-transform into something great. Ang gandang story. Kaya po hanapin natin yung opportunity na ma-bless po tayo. Kasama po doon ay makita po natin na una, pag tayo po ay depressed, opportunity po yon para pandayin tayo ng Diyos. Pinapanday yung humility natin para sa Kanya lang tayo umasa. Pinapanday yung faith natin na huwag dumepende sa nararamdaman at sa naiisip, kundi sa Diyos lang. Pinapanday yung ating patience, yung ating self-control, yung ating discipline, pati yung compassion, yung awa sa mga taong nakakaranas noon. Pinapanday po tayo ng Diyos sa bawat paghihirap. Pati po sa depresyon, kaya nating ma-depress, pero pagkatapos nun, mas magiging better person tayo. Exciting. Isipin niyo po, dadaan na nga lang yung depression, iiwanan niya pa tayong talo, o di dumaan siya, iniwan niya tayo mas blessed. Panalo pa tayo, di ba? Next po natin, tignan po natin siya as opportunity. Gagamitin ng Lord yung depression para mas magpakilala sa iyo at sa akin. Totoo po, di ba? Sabi nga nila, yung liwanag ng Diyos, mas nagliliwanag kapag nasa dilim tayo. May mga pagkakataon na kailangan nating masaktan, pinapayagan yun ng Diyos para mas maramdaman natin yung lalim, yung lawak na pagmamahal niya. Okay. Di ba ganun po? Minsan hinahanap natin ng Diyos, nasaan ka, Panginoon, sa lahat ng ito? Pero yun pala ang Diyos. Kaya minsan tahimik, kaya tayo minsan pinapayagan. Kasi mas gusto niyang magpakilala sa mas special na paraan. Kaya kapag nade-depress po tayo, hanapin natin, nasaan ka dito, Panginoon? Ano yung mga katangian mo na pwede ko pa rin maranasan? Di ba po? Pwede magpapatotoo siya sa iyo kung paano binago yung isip mo, yung puso mo, natuto kang magpatawad, gumaling ang trauma mo. Di ba? Marami po ang katangian ng Diyos na pwede niyang iparanas sa atin kapag tayo po ay nade-depress. Tandaan natin, siya po ay healer. Siya po ay nagpapalaya. Siya po ay nagpapatawad. Siya po ay nagbibigay ng lakas. Ang daming katangian ng Diyos na minsan kailangan pa nating masaktan para lang maranasan. Kaya kung nasasaktan po tayo, ibigay po natin ang sarili natin sa Diyos at sabihin, sige Lord, kung ang depression ito, ang depression na mahal ko sa buhay, depression ko, sasaktan ako, sige Lord, magpakilala ka sa akin, gusto ko tang mas maranasan dito. At huling-huli, syempre po, hindi lang patotoo ng Diyos ang pwede niyang gawin sa buhay mo, yung patotoo mo rin, yung kwento mo rin. Alam niyo po yung feeling na ikaw mismo, pwede kang makapagkwento sa iba, na dumaan din ako dyan, pero nakalaya ako. Dumadaan din ako dyan pero pinalalakas ako ng Panginoon. Nagiging kwento mo rin yon. Extra grace to yourself. Ito kailangan po natin lahat to. Extra grace to self. Kailangan din po, nabigyan din natin yung chance natin ng pagpapatawad. Alam niyo yun? Minsan kasi masyado natin dinadown yung sarili natin. Bigyan po natin yung chance natin makabangon one day at a time. Yung mga mahal natin sa buhay na nade-depress, bigyan niyo pa po sila ng grace, huwag niyo po munang sukuan. Yan. At huling-huli po, syempre, huling-huli, 1, 2, 3. Yun. Isa pa po, 1, 2, 3.
Not giving up. Kapag tayo po ay nade-depress, alam ko pong hindi natin makita yung liwanag sa mga yan eh. Ang gulo ng isip, ang gulo ng damdamin. Pero tandaan po natin, pag buhay pa tayo, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen po. Kung ginigising pa rin tayo ng Diyos, araw-araw, ibig sabihin araw-araw, papunta tayo sa kagalingan natin. Amen po. Hanggat hindi pa sinasabi na tapos ka na, huwag po muna nating tapusin. Hindi po sagot ang suicide, okay, sa depression. Kasi may nagpakamatay na para sa atin eh. May namatay na eh. Para iligtas tayo eh. Mula sa kamatayan eh. Huwag na natin daanan yun. Huwag susuko. Sa may mga mahal po sa buhay na nade-depress, huwag nyo rin pong susukuan yan dahil hindi pa po tapos si Lord sa Kanya. Malay nyo po, papunta pa lang tayo sa exciting part. Na balang araw, ikukwento natin ang patotoo natin sa lahat. Huwag susukuan ang depresyon. Huwag pong susuko. Kung paano si Job ay hindi sumuko. Sabi ni Job, sa Job 23:10, when He has tested me, I will come forth as gold. Kung tinetest po tayo ng Lord through depression, let us come out as gold. Maging ginto tayo. Pag nangyari yon, hindi po tayo talo. Di ba po?